Hello fellow nurses, isa ka rin ba sa mga nag-a-apply or nagbabalak mag-apply sa Saudi? O teka lang, kailangan mo munang malaman to. So today, pag-uusapan natin kung ano ang subcon at direct hire and paano mo malalaman kung alin ang ino-offer sa'yo. So let's go directly sa topic. What is a subcon? Subcon or subcontracting means hindi ka direct employee ng hospital. Ang may hawak ng kontrata mo ay isang manpower company or operations and maintenance company sa Saudi. Ibig sabihin, yung agency or private company ang nag-hire sa'yo, tapos i-assign ka lang nila sa hospital na affiliated sa kanila. Parang ganito, ang employer mo ay si XYZ Manpower Co., pero naka-duty ka sa, kunwari, King Abdulaziz Hospital. So, technically, hindi ikaw empleyado ng hospital, kundi ng manpower company. Now, kung direct hire naman, ibig sabihin, ang mismong hospital o government institution ang nag-hire sa'yo. For example, Ministry of Health, King Fahad Medical City, or private hospitals like Dr. Sulaiman Al-Habib, ang name ng hospital mismo ang makikita mo sa job offer mo, sa visa, and eventually sa IKAMA mo. IKAMA is parang national ID ng Pilipinas. Yes. So, paano mo malalaman kung subcon ka? Eto mga ka-nurse, red flags na subcon ka. Ang employer name sa job offer mo or visa ay hindi hospital, kundi may mga words na manpower, contracting, operation, and maintenance, ganun. Sa contract naman, may nakalagay na you will be assigned to or you will be deployed at a certain hospital. Ang salary na ino-offer ay mas mababa kaysa sa standard ng MOH nurses. Then, ang nagbabayad ng sahod mo ay agency at hindi ang hospital payroll. Pag tinanong mo kung direct hire ba, sasabihin nila, same lang naman yan. Pero hindi nila maipakita ang hospital letterhead. At minsan, ang visa sponsor ay hindi hospital, kundi ang company name. Recommendation, simple lang mga ka-nurse. Kung may choice ka, always aim for a direct hire. Bakit? Mas stable ang job mo, mas mataas ang sahod, mas malinaw ang benefits at renewal process, at mas madali ang promotion. Kung subcon ka naman ngayon, okay lang. Stepping stone yan. Pero habang andyan ka, build your experience, tapusin ang kontrata, tapos apply ka for a direct hospital position next time. Pwede mo ring i-check kung legit or subcon ang agency mo by visiting the DMW website. Then, search mo ang name ng agency. Kung sino ang foreign employer listed, dapat hospital name yon, hindi manpower company. So, ayan po mga ka-RN. Sana nakatulong tong video na to para makakita ng mas maayos na offer. Yung katanggap-tanggap ba, ganun. Kasi in my 8 years, believe me, nagsimula ako from polyclinic to private to government one.